Mga master, may bagong offer ngayon itong GSIS. Ito ay intended para po ito sa mga delinquent borrowers. Isa itong restructuring and condonation sa mga delinquent na mga loans sa GSIS. Tinatawag nila itong Restructuring Program for Service Loans or RPSL. Isang one-time condonation and restructuring program para sa mga delinquent borrowers ng GSIS para pwede nila sila magkaroon ng flexible and lighter option para sa pagbayad ng kanilang mga due and demandable service loans at maging mga penalties nito sa GSIS. So ito po ay para sa mga delinquent loans, condonation, tapos restructuring ng inyo pong GSIS loans para siguro ito ay magiging active status na, tapos magkakaroon pa kayo ng flexible term para bayaran ang inyo pong utang. Pag-usapan natin yan mamaya. So ito po ay pwedeng applyan over the counter at any GSIS office. RPSL. Mag-submit lamang ng accomplished RPSL application form kasama ang clear photocopy ng inyo pong Philippine ID, GSIS e-card, valid passport, or any two valid government issued IDs. So IDs lamang at application form ang i-comply doon sa GSIS branches. So maganda din ang programang ito mga master, at covered nito ito pong mga uri ng loans na katulad ng salary loan, enhanced salary loan, restructured salary loan, emergency loan assistance, summer 1 month salary loan, members cash advance, e-card plus cash advance, console loan, enhanced console loan, emergency loan, home emergency loan program, study now pay later, FlyPal, Pay Later, Educational Assistance Loan, Stock Purchase Loan, Policy Loan, Optional Policy Loan, GFAL, Program for Restructuring and Repayment of Debts or PRRD, Multipurpose Loan, Computer Loan, and other future loans. So parang lahat na ng uri ng loans sa GSIS basta kay yun po ay delinquent na. Yung status ngayon pwede po ninyong applyan ng RPSL doon po sa GSIS branches. So restructuring program po ito. Tapos I guess may condonation kasi na term, siguro baka po i-condone nila yung penalties, maybe ganon. It's not really written here. Ang sinasabi dito mga master, ayon kang PGM, President and General Manager Vic Veloso, na nasa 3% hanggang 6% ang interest rate ng magiging loan kapag nag-avail dito sa RPSL. Babayaran mo lang yung at least 10% ng outstanding loan balance mo, na yun pong problemado, 10% ng outstanding balance, tapos yung natirang 90% ay bayaran ninyo sa loob ng 5 taon na installment basis at a maximum of 6% interest per annum. So ganun po yung magiging resulta. Bayaran mo yung 10%, yung 90% ay to be paid for 5 years at a maximum of 6% per annum na interest rate. So at least yung problema kasi natin mga master kapag delinquent yung loan, especially para sa mga due and demandable na mga loans, total of 18% per annum yung kanyang interest and penalty niyan. 18% compounded monthly. 18% per annum compounded monthly until full payment. Ganyan po yung nangyayari kapag due and demandable. Kapag nag-apply ka dito sa RPSL, condonation, restructuring program siya, ang mangyayari siguro magiging active na yung uri ng inyong loan. Kapag nag-avail ka dito, mawala na yung 18% na interest plus penalty, 6% per annum na lang yung kaniyang magiging interest rate. Tapos bayaran mo siya sa loob ng 5 taon. Ang kailangan mo lang is yung 10% sa outstanding balance na siyang magiging parang down payment mo doon sa program na ito para maging eligible ka
no, na mag-avail doon sa mas magandang offer nila na GSIS. So ito po ay intended hindi lamang sa mga sa mga active, no, I guess pati rin na rin yung mga pensioners natin, kasi may nabanggit din po dito na pwede na kapag i-under mo siya dito ay doon na mangyayari sa parang deduction na from your pension yung magiging payment niya monthly. So pwede mo rin siyang bayaran ng over the counter, no, yung ori po ng inyo pong yung mode of payment. Tapos kung ikaw po ay separated, tapos ngayon ay nabalik na sa government service, tapos nag-avail ka nito para sa mga previous loan mo noong nauna ka na naging member before ka nag-resign, ngayon ay pwede mo na siyang maging salary deduction, no, yung bagiging bagong amortization mo under the RPSL, no. So or at least hindi ka na ma-pressure, no, na or ma-hassle din sa pagpunta sa GSIS branch para magbayad over the counter. So pwede mo na siya maging salary deduction. So ganyan po itong magandang offer na ito ng GSIS, intended for delinquent borrowers, no. Sa one time lamang naman ito, kaya once na nakapag-avail tayo nito, then we can start anew, no. Tapos that's the time na we will keep monitoring our loan account, kasi yun nga, one time offer lang siya, hindi na siya mangyayari again in the future kapag muli kang maging delinquent borrower, no. So at least by this way, no, pamamaraan ng GSIS ay may mga natitipid, itong mga delinquent borrowers, kasi magiging 6% na lang yung interest, instead doon sa sa malaking interest and penalty na sakop kapag especially kapag due and demandable lang inyong loan account. So pwede po kayong makapaghingi ng more information about this program sa kahit saan pong GSIS offices. Pwede po kayong mag-message sa kanila pong Facebook page, especially dun sa mga branches po na malapit sa inyo. Pwede din po kayong mag-email sa gsiscares@gsis.gov.ph.